pakinggan natin pagkatapos mamaya magbigay tayo ng as ating compared komento. to PGMA. I think the intention really is to destroy the Dutertes. Wala sa balak ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Arroyo ang agawin ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang kanyang iginiit matapos maalis bilang Deputy Speaker ng Kamara sa plenary session kagabi November 7. Binigyang diin ni Congresswoman Arroyo, wala siyang ginawang anumang hakbang o suporta upang matanggal sa posisyon si Speaker Martin Romualdez. Anya, laging may intriga sa politika na karamihan ay mababaw at kung nakumbinsi ng ibang nang iintriga si Speaker Romualdez, wala na anya siyang magagawa. Gayunman bilang ordinaryong kongresista, mananatili anya siyang tapat sa kanyang pangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang piniling maging House Speaker. Ipinaliwanag ni Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na wala siya sa Pilipinas nang magpapirma ng House Resolution number 1414 ang House leadership upang ipahayag ang suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at manindigan para sa Kamara laban sa mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab tinanggal din sa pagiging Deputy Speaker. May magkakaiba namang pananaw ang ilang mambabatas ng tanungin sa nangyayari sa Kamara at issue kung may unity pa ba o pagkakaisa sa Kamara. Personally, nakikita natin talagang matagal nang may lamat, no? Simula pa lang nung nag-resign ang Vice Presidente sa Lakas, si MD, ay nakita na namin din yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil Ikat na natin para makapagbigay tayo ng ating komento. So yan, ang punto diyan ay nabubuwag na raw yung unity team ng mga Arroyo at saka Duterte at ng kanilang mga kaalyado. Okay, so yan nagkuha na no para yung sa Berlin Wall na binuwag ng mga Aliman. Okay. Kalimutan ko ng taon na yan, but then yan ang isa sa mga isang napakahalagang bahagi ng kasaysayan ng Europe after World War II. Okay, yung pag-fall ng in fact may yung kanta nga na ano ba yan? Reign of Chains. Yan ay dedicado doon sa Okay. Ngayon, sa analysis natin, talagang hindi tatagal yung unit team na sinasabi ng iba. Ito ay unitives. Kasi kung titignan, samahan yan ng mga politiko no, na may mga record ng pagnanakaw. Okay. So, tingnan natin si Gloria Arroyo. Talagang marami talagang record ng pagnanakaw. Yan ay base sa mga talagang okay. Natatandaan ko noong nasa serbisyo pa tayo sa DepEd. Di ba may doon na lahat ng mga government offices hindi na magiging problema ang internet pagkatapos parang yung interconnectivity ng lahat ng government ay talagang mangyayari yan. Okay, kaya hindi na problema kahit saan bahagi ng Pilipinas. Ngayon nangyari ba yan? Hindi. In fact, ayon sa ulat, grabe yung nakobran ang kanyang administration. Ano bang deal yun? Nakalimutan ko na rin. Kaya hindi na tayo nagre-research. Basta yung natatanda natin, yun ang sinasabi natin. Okay? Yan. Kaya going back, talagang hindi magtatagal yan. Dahil noong itinatag yan, comes
before the presidential election. Then talagang ang pinaka-purpose ay para magsama-sama itong mga unit teams o membro ng unit team para talunin ang yung pwersa ng opposition. Yan yung kwan ni Lini Robredo at saka iba pang mga political parties na lumalaban sa unit team. Okay. Ngayon, pag siyempre nanalo na sila, ay wala nang, hindi na naman kailangan yan eh. Kasi naka-position na sila. Or sabi natin kung kailangan nila dahil siguro for next election na naman political one lang created for political advantage o kaya for political maneuvering. So ganun ang pinaka-focus. Okay, kaya yon, hindi nakapagtataka yung mga pangyayari na yan. In fact, naisip ko tuloy yung sinasabi ng iba noon na parang ito ang nangyari magsama-sama ang Marcos Duterte. Marcos will be the president pagkatapos Duterte, itong si Sara will be the vice president. Parang ito yung kwan lang nila these are anong tawag diyan? Siguro parang basta opinion lang Okay. Opinion lang. So yan, pag after the election, Marcos will be the president at saka Duterte will be the vice president, yung si Sara. Then mag-create ng senaryo na yung Marcos mawawala pagkatapos si vice president Sara will become the president. Okay, kaya yan may kodita, may call for wag magbayad ng taxes. So, gayon. Kaya, in other words, these are expected. Wag na tayong Ngayon, sa atin naman, bagamat hindi natin ibinuto yung Marcos na yan, but then siya ang nakaposition, sabihin na natin na siyang nanalo, although may mga complaint, sabihin na natin na siyang nanalo. Kaya let us support him. Yung mga gulo-gulo na yung mga kodita, whatever, call for maybe civil disobedience, itanggalin na natin yan. Kayong mga nasa leadership, wait for your turn. Okay, magtiis kayo hanggang come sa eleksyon. Ngayon, tayo namang mga Pilipino, dapat lesson sa atin yan na comes election, mamili tayo ng mga tao na talagang karapat-dapat sa position. Huwag natin iboto yung mga tao porque sikat, ibuboto natin. Imagine yung mga ordinaryong Pilipino na naniniwala sa Taliano Gold. Wala yan, pang budol-budol yan. Okay, kaya alisin natin yung mga ganyan na thinking. Talagang iisipin natin na piliin yung mga tamang tao kahit na hindi sila kilala. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.